Last clip, kasasabi ko pa lang, susubukan natin tuloy-tuloy ulit ng vlog. Dapat nga ngayon, mag-work from home tayo. Nandito tayo ngayon sa may Capstan area. Kakain tayo ng dinner dito sa FA 37. Birthday kasi ni Tito Jeff eh. And yun nga yung forecast. Today is gonna be cloudy up until, I think, tomorrow. You say, hi, Miss Flor! Hi, Miss Flor! Sabi ni Grace, maghanap din tayo ng Tostitos na brand. There's my bean soup daw. Tapos may mga practice test sila na papasubok sa'yo in preparation for your university exams. In the last clip, kasasabi ko pa lang, susubukan natin tuloy-tuloy ulit ng vlog. Pero sa hindi inaasahang sunod-sunod na pangyayari, hindi na naman natin nagawa. So putol-putol yung ating pag-vlog. Hindi nga natin inaasahan kasi unang-una si Clark nagkasakit. Nilagnat siya. So, one day, he has to stay home. So, kasabay naman nun, si Switch din, nagkasakit. Kalain mo yun, parehong araw. One entire day, kailangan pinagpahinga namin si Clark dahil nga nag-fever. And even today is Friday nga pala kung hindi ko nabanggit. And ito nga, papasok tayo ng opisina. Ngayon, inuubo na si Clark. So, hindi namin siya ulit pinapasok para hindi na lumala at makarecover naman siya. While si Switch naman, nagkaroon siya ng digestive problem, and so I had to bring him sa vet na nakita nyo doon sa previous clip natin. Dapat nga ngayon mag-work from home tayo, pero na-decide natin na pumasok. Hopefully he's getting better na naman, no? At least ngayon, even yung water and yung kibble, nare-retain niya na. Unlike talaga nung first day, parang even water hindi niya ma-retain sa kanyang stomach. And good thing na nga lang din na nakakuha tayo ng gamot from the vet. Ang sabi naman ng vet sa atin, observe lang natin for 7 days. And then hopefully makarecover siya, and painumin nga lang natin siya ng gamot. So far so good. He's been improving, and nakikita natin, nagugustuhan natin yung nakikita natin dahil mas masigla na siya ngayon. Unlike in the past days, as in nasa bed lang talaga siya. Nandito tayo ngayon sa may Capstan area. Kakain tayo ng dinner dito sa FA 37. Birthday kasi ni Tito Jeff eh. Happy birthday! Happy birthday! Oh, no. Hello TV fam. So lazy Saturday ngayon. Lazy dahil napaka-gloomy sa labas. And yun nga yung forecast. Today is gonna be cloudy up until I think tomorrow. And Monday magkakaroon ng konting araw. Si Switch, update ko lang kayo. He's feeling better na kahit papaano. No, hindi na siya nagpe-praying position, but yung energy niya hindi pa rin nanunumbalik as compared doon dati. But today, naisipan namin ni Joyce, kahit na naka-chill mode tayo, si Clark na nandun sa couch nagtatago kasi nanonood lang ng TV while si Cal nag-aaral, and then maya-maya malamang maglalaro na rin yun. So ngayon, pagtikap tayo ng pagkain, Japanese ang ating kakainin, no? So isama na lang namin kayo kung saan ang ating lakad, and then bababa nga pala tayo para ilagay ito sa storage. And then mamaya, siguro sama ko din kayo kasi may update yung strata namin sa other property. Ang sabi nila is they're gonna be painting the exterior door doon sa may balcony. So gusto lang nating i-check kung maayos ba yung pagkakapinta, may na-damage ba sila, yung mga ganoon, kasi kailangan natin malaman at ma-update kagad natin yung property manager kung magkaroon man ng damage or kung meron silang update. What? What's that? Oh! Is that a capybara? Pinagmamalaki niya yung capybara sa TV. Come here! Clark! Kunin natin, may natutuwa kay Clark na subscriber eh. Pahayin natin sa kanya. You say, hi Miss Flor! Hi, Miss
Yun. Shoutout sa'yo. Miss, ano siya? Kunin natin kasi ID yung lumalabas sa sa YouTube studio eh. Floor Pasho 2025. Hindi ko alam kung tama yung pagkakasabi ko, no? Pero shoutout sa iyo kasi alam ko na natutuwa kayo kay Clark. Tina-shoutout ko kayo sa kanya. Shoutout sa inyo po. Ayan, pick up lang tayo dito sa Otaru Japanese restaurant. Kasama natin si Joyce. Uy, sense massage. Maganda kaya dyan magpamasahe? Sense massage. Lagi silang booked. Oo. Ayan, dito kami umorder for lunch. Pick up lang. Mas nakakatipid kasi pag pick up eh. Pick upin ko na? This one? Thank you so much. Yeah, just one minute, right? Yeah. No, I'm good. Thank you. Pero for a fall na weather, not bad na to kasi hindi umuulan eh. Eto, meron dito din kasi yung aming dentist. Yung Blundell Dental, yun nandun. Yun ang aming dental clinic. Daan din tayo dito sa Freshco. Tingnan nyo siya, oh, parang yung maliliit na Christmas tree. Ganda ng kulay. Light green. Go here. Ayan. Ito yung Freshco na pinuntahan natin nung bumili tayo ng chichirya nung gabi. Ito na yung puntahan kasi mas malapit to eh. At dahil naghahanap nga tayo ng chichirya, hanap tayo ulit. Sabi ni Joyce, maghanap din tayo ng Tostitos na brand para pang dip. Ito, naiwan na si Joyce sa sasakyan eh. Ako na lang bumili para mas mabilis. Bye na tayo. That's my bean soup right over there. Bean soup daw. Bean soup yung... Anong tawag sa sunod to? Miso soup. Ayan, kain tayo ng lunch. Wala mo nang luto-luto. Umorder tayong tempura, karaage, 2 rolls, at saka tonkatsu, plus the teriyaki beef. Ayan. Kain na muna tayo. Sa ating lumang unit. Ibisita lang tayo. Ano ito nakalagay na to? Arcade clearance notice October 9th. Maglilinis sila. Sabi ko nga, di ba, titignan natin yung pininturahan dun sa may pintuan natin. Sana maayos yung pagkakagawa. Kahit na hindi tayo natira dito, syempre, dapat i-make sure natin tama yung pagkakagawa nila. Kasi nagpabayad tayo ng strata fees, eh, di ba? Balik tayo sa nating hallway. Syempre, check pa rin tayo. Linggo-linggo, as much as possible, sinusubukan talaga natin na i-inspect yung ating lugar. Diba? Uy, bango. Fresh na fresh. So far, so good. Yung chairs nandito. Eto, i-check na natin yung mismong labas. Ayan tayo sa balcony. Ayan. Pakita ko sa inyo. Bali, ito yung pininturahan nila. Ayan, lahat ng puti na yan. Door trims. So, hindi pala nila, kung mapansin nyo, no? They painted over yung luma. So, hindi na nila niliha, kumbaga. Pero at least, it maintained it. No? Malaking bagay pa rin yun talaga. Pero yung mismong trim, pininturahan nila, puti. Yan, mukha ng bago. Sana pati ito pininturahan nila. Nilagyan nyo kasi nilagyan ko yan ng filter sa loob.
Kaya hindi ko na kinabit yung screw para mabilis palitan. At least na-check natin na maayos yung pagkakapintura nila, di ba? Check tayo ulit. Itong parang unit na to, iniisip ko pa kung saan ko pwedeng ilagay eh. May mga gamit pa rin talaga tayo. Konti na lang talaga. Bago natin makalimutan. Yung pala yung naiwan ko. Kasi balak ko sanang ipagpalit yung shower curtain rod. Kasi mas luma yung nandoon sa unit. Daling ko dito. Tapos yung nandito, daling ko doon. Baliktad pala. Ito, dali natin ito sa kabila. At saka pala, ito, dali natin ito. Para magamit natin. Magamit natin ito sa shower area. Kasi meron pa ako dyang holder na pwedeng gamitin at ikabit doon sa shower area. So for sure magagamit natin yan. Buti na lang, dala tayo ng lalagyan. So andito tayo ngayon, naglilinis. Nagsumubok akong bumili or maghanap ng replacement filter nung microwave range hood natin sa Amazon. Pero unfortunately, wala na yung model or sa US ata manggagaling yung mismo product item. And so, naisipan ko na lang nalinisan siya. Sobrang kapal nung grease na nalinis natin from the filter. Naikabit ko na nga siya. And then ngayon, ang ginagawa natin is nililinis natin tong part na to. Kung mapapansin nyo, itong area na to, puno yan ng grease. Wala kang makikitang silver dyan. That's all brown. Pero ngayon, makikita nyo silver na. And then, meron din siyang charcoal film na filter na on top of the silver na nagka-catch nung parang pinaka-grease. Bali yun, ang dami rin din nating natanggal na mga mantika na nag-evaporate. So ngayon, nag-thorough cleaning lang tayo, no? Para malinis natin, matanggal natin lahat ng mga grease na nandito. Yan. Para na sa ganun, makabawas build up. Kasi, ano yun eh, fire hazard yung ganyan eh. That's why, dapat talaga on a regular basis, nililinis nyo yung inyong range hood. Kasi nga, sa sobrang init niyan, pag masyadong madaming build up, magkakos yan ang fire. So, linisin muna natin to. So, ang ginagamit natin panlinis actually ngayon is yung Vim. And then, konting tubig, elbow grease, tapos tsaka natin papasadahan itong kitchen towel para yung mga natanggal na grease madito na kagad dumiretso at hindi mo na siya ikakalat. Tingnan nyo guys, oh. Naninilaw na sa sobrang daming mantika na nakuha. So, tapos na nga kami mag-dinner. At ito si Clark, nagde-dessert. Ito, nabili to ni Mommy sa US. It's Oreo and Reese combined. Diba? Ayan siya, oh. Kita niyo ba? What is that? Oh, I wanna show it to them. There. Oreo and Reese. Now you picked it my Oreo and Reese. Dalawang favorite niya na pinagsama. Oreo at Reese. Yan. Tapos na tayong maglinis nung range hood. Si Joyce kasi may gilakad siya. I think meron siyang binisita or I think kaibigan pinuntahan. You bit the wrapper. Ang hirap ng temptation, 'di ba? Lalo na kung yung kasama mo kain ng mga kung ano-anong sweets. Right? Oh, what are you gonna tell them? Can we go and milk from cows? Oh. Nalaman siya ng milk. Siyempre, meron siyang follow-up question.
Saan daw galing yung milk? It comes from cows, right? Yeah. Tapos tinatanong niya naman sa akin, does cows drink milk? Kayo na sumagot. Sa mga ganyang klaseng tanong. Out of curiosity lang, si Calvin nandyan sa kwarto, very busy naman siya sa pagpe-prepare ng mga application niya sa university. And kanina nga, kasama niya si Joyce, I think from lunchtime up until bago siya umalis ng mga around 3 p.m., sinusubukan na nilang gumawa ng essay. So, not naman sinusubukan, gumagawa talaga sila. Application, no? So, para sa, I think, yung una nilang in-applyan is UBC. And so, kailangan kasi dito, gumagawa ka ng essay and merong mga questions na kailangan mong sagutin as part of your application. Kung papansin nyo, dito sa Canada, ang way ng pag-accept nila ng mga estudyante is not naka-base sa grades. When I say that, hindi siya kasi kapareho sa atin sa Pilipinas na pagka mag-a-apply ka sa isang university, kailangan mong mag-take ng exam. Natandaan ko yan kasi nag-schedule kami niyan prior to graduation. Yung tipong kailangan mong mag-aral, tapos meron pa yung kasamang curriculum sa school na tuturuan ka. Tapos may mga practice test sila na papasubok sa'yo in preparation for your university exams. Dito sa Canada, yung grades mo sa high school, yun na yung parang qualification mo to apply to a university. Ang pinaka-importante nila sa kanila is yung character nung mismong estudyante na tatanggapin nila, na mamamanifest yan sa mga experiences nila through community service, yung mga volunteer work, kung meron ba silang work experience, di ba, sa mga estudyante, nagsusubok na yan mag-apply ng mga part-time job. So, yan na yung parang basihan nila, and the application itself, although may bayad yung application ng university dito, kapareho nung sa atin, di ba, na binabayaran natin. Pero doon, kailangan mo mag-exam. Ito, it's more on getting to know the person or the students na i-accept nila through an formal submission ng mga essay at pagsagot sa mga iilang katanungan sa kanilang application form. I-update ko kayo kung ano pa yung matutunan ko kay Calvin sa proseso niya at saka kung ano yung mga experiences niya at challenges na i-share ko sa inyo, if in case meron kayong anak na mag-a-apply sa university, hopefully makabigay ng insight. Are you done? Siyempre, dinagdag lang po na. Oh, you say bye-bye to them. What are you gonna do? I'm drinking my milk. Okay, you're done drinking your milk. And then what did you drink? Water? Yeah. Can you please return this to the ref? I'll keep it to my cart. Okay, you're gonna put it in the room? Yes, my room. Umalis na siya. So, yan, update po kayo kung ano pa yung mga tunan natin kasi si Cal is very into applying na sa mga list of universities na balak niyang pasukin para sa kanyang pagkuha ng degree dito sa Canada. City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down. City of mine.